Pero syempre, kahit todo buhay mayaman tayo sa isang biyahe, dapat hindi natin makalimutan ang pagiging responsableng biyahero. Kasama na rito ang simpleng pagtangkilik sa mga lugar na itinataguyod ang pagprotekta sa kalikasan. Hindi lang palang tourism estate ang pinag-isipan, pati ang pagkukunan ng supply ng pagkain, nakaplano rin. If you're going to run any business, you want to make sure that the business runs for a very, very long time. Correct. And if possible, even forever. Yes. And in our business, we are part of the hospitality industry. Obviously, food is such an integral part of the whole experience. That's right. So we want to make sure that what we give to our guests are not just top-notch in terms of flavor, but also in terms of impacts on their health. Right. Nowadays, everyone knows about how important it is to know which parts of the ecosystem go into your body and go out of it. So here at El Nido Resort, we endeavor to make sure that our guests are just given pesticide-free, inorganic fertilizer-free vegetables as best as we can. So we put up this farm many years ago in 2006 to do just that. Sir, ano bang tinatanim niyo dito sa farm? Dito sa farm, nagtatanim tayo ng mga gulay Okay. Ano po yung mga gulay na yan? para sa resorts. Opo. Okay. So, kumbaga lahat ng yung Leo Estate, pati yung El Nido Cove, basta't lahat po ng... Lahat ng resorts na pinag-arian ng Ayala, Opo. Kayo po yung Kami nagsusupply. nagsusupply. 100% po or may mga porsyento na outsourced pa rin? ang hindi lang namin kinusupply, yung mga gulay na tumutubo sa malamig na lugar. Dito sa amin is, ang main crop namin is litos. Okay. Kasi yung kailangan sa mga resorts talaga. Tama. Pang salad. Salad, arugula, romaine, yun ang sa loob ng greenhouses. Okay. Sa labas naman, mayroon tayong mga sili, cucumber, tamatis, eggplant, basil. Gaano kadami yung na-harvest niyo? Sa litos, weekly, per resort, sa litos is 20 kilos. Okay. So, 5 resorts is 100 kilos per week. Wow. At Okay. 300 pesos per kilo. So, litos ang tinanim din namin kasi high priced. Bagamat maraming gubat o puno na tumutubo sa Palawan, ang lupa pala rito ay hindi maganda para sa agricultural crops. Mabuti na lang nakahanap sila ng solusyon. So, yung lupa sa Palawan is dikit-dikit, napaka-compact. Okay. Hindi maganda Maganda yun. mga Oo. lalo na vegetables. Mm. So, kailangan mo improve yung physical condition ng lupa. Ano naman po ito? Ito is paggawa ng carbonized rice hull. Okay. Rice hull is yung galing sa mga rice mill. Correct. Yung waste ng rice mill, Nire-recycle niyo kinukuha po? namin, Mm. ginamit namin as pangpataba ng lupa. Okay. Paano? So, binoburn siya, makuha yung ash niya, Okay. ihalo yan sa lupa. Pag mahalo itong rice hull, mag-loosen up siya. So, papasok yung So may hangin, room na yung may absorption ng water. tubig. Okay. Yes. So, improve yung lupa at saka maganda yung tubo ng tanim. Maliban dyan, kinakailangan ding itanim sa loob ng mga greenhouse ang ibang gulay para hindi kainin ng peste at hindi na sila kailangan gamitan ng mga pesticide. Pero hindi lang mga gulay ang meron sa farm na to. May inaalagaan din silang mga hayop tulad ng mga baboy at manok. At espesyal ang mga pinapakain nila sa mga to. Dito minimix yung feed, tapos i-ferment for 2 weeks bago pakain. So ito fermented feed na ito, ready Okay. for pakain. Yan ang ingredients. Rice bran, fish meal, soya meal, rib eye steak. copra meal. Yung mga nagtatrabaho po dito ay balita ko ay galing po rin dito rin po nakatira. Yes. Taga dito sila sa community. Apo. So, pag na-farm na, nakatulong sa community kasi dito rin sila nagtatrabaho. Hindi na sila pupunta sa malayong lugar. Nakakatulong pa sila. Hindi silang mag-alis kaagad kasi taga dito lang sila eh. Tama. At saka kung may farman sila sa malapit din, magamit pa nila ang technology namin dito para maparami yung tanim nila. Tama. We passionately believe that tourism is not just about enjoyment as Right. we know it. It's not just a sensory thing where you get tanned, you romp around the beach and swim in the sea while you're enjoying
you're part of the value chain. You have just become an ambassador of the things that we believe in, the things that we espouse and practice. We want, the message of sustainability, whether it's in activities with the community or the food that we serve our guests. We all want it to be integrated so that it becomes really authentic. Para mapakita sa inyo kung saan ginagamit ang mga produkto ng kanilang farm, ito ang lunch ko ngayon. Sangkatutak na gulay at prutas. Define sustainability. Ito yung legit na farm to table. Ito yung mga produkto mula sa binisita nating farm. Mga gulay galing sa kanila, lettuce, nakita natin yan, sili, talong. At syempre, yung binisita nating poultry from our friendly pigs na sobrang cute. But sobrang sarap din sila. I mean, I don't know, I'm just dilemma. But anyway, let's just enjoy. Kain tayo. I am the meeting is a biyahe. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!